Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw pong muli. Tayo naman po ngayon ay dadako sa bahagi ng Central Luzon at ang uunahin po nating puntahan ay ang lalawigan ho ng Bulacan. So ito ho ang ating pag-uusapan ho, itong lalawigan ng Bulacan. Nagbabalik pong muli ang Eric's Vlog at ito ho yung mapa ng probinsya ho ng Bulacan. At ang probinsya ho ng Bulacan ay napakalapit lang ho sa Metro Manila. Kaya marami ho ang ating mga kababayan na madali hong mapuntahan itong probinsya ho ng Bulacan. Noong panahon ho ng Spanish era, ang tawag ho sa Bulacan ay Probinsya de Bulacan at sa Tagalog naman ho ay ang lalawigan ng Bulacan. Ang region ho na nakakasakop sa lalawigan ho ng Bulacan ay ang Central Luzon at ito ho ay founded noong August 15, 1578. Ang kapitolyo po ay ang bayan ng Malolos. At ang pinakamalaki hong syudad ay ang San Jose del Monte, Bulacan. Ang kabuuan hong population ng lalawigan ng Bulacan ay 3,708,890. Yan po ay according to Census 2020. Kilalang kilala ho ang lalawigan ng Bulacan dahil sa kanilang mayaman na history at katunayan ho ay napakalaki ho ng partisipasyon nila sa Philippine Revolution at isa pa ho dyan ay ang naganap na First Philippine Republic ay ginanap ho sa bayan ng Malolos at ito ho ay ang tinatawag na Malolos Convention. Napakarami hong bayani na nagmula ho sa lalawigan ng Bulacan. Una na ho dyan si Francisco Baltasar. Siya ho ang tinaguriang prinsipe ng Makatang Tagalog. Ito pong si Francisco Baltasar. Isa pa po sa kilalang bayani ng ating bansang Pilipinas ay ito pong si Marcelo H. Del Pilar na isa pong propagandist. So ito ho ay nagbula pa rin ho sa lalawigan ng Bulacan. Ang isa pa ho sa kilalang bayani ho na nagbula ho sa lalawigan ng Bulacan ay ito hong si General Gregorio Del Pilar at siya ho ang tinuturing na Datirad Pass Hero. Ito pong ating bayani na si General Gregorio Del Pilar. Ang lalawigan ho ng Bulacan ay kilalang kilala din ho sa mga nagagandahang mga kababaihan. Sa katunayan ho, ito ho yung mga listahan ng mga nanalo ho sa patimpalak ho tungkol ho sa mga Miss Universe, Miss World, Miss Earth. Ayan ho ang mga listahan ng mga nagagandang babae ho na nagmula sa lalawigan ho ng Bulacan. Ito naman ho yung larawan ng isa ho sa simbahan na dinadayo ho dyan sa Bulacan, ang Our Lady of Assumption Parish Church, at nandyan din ho ang tinatawag na Malolos Cathedral. Ito naman ho yung larawan ng Bulacan Provincial Capitol ho, yung kapitolyo ho ng lalawigan ng Bulacan. Isa din ho sa dinadayo na lugar ay ito hong tinatawag na Biak na Bato National Park sa San Miguel, Bulacan. At ayon ho sa history, ito ho yung lugar na kung saan ho ang ating mga ninuno ho na mga revolusyonaryo na nakikipaglaban ho sa mga Kastila dati. Dito ho sila nagtatago para ho hindi sila makita ho ng mga kalaban dito ho sa Biak na Bato ayon ho sa history. Isa pa ho sa kilalang lugar ho o landmark dyan ho sa lalawigan ng Bulacan ay itong Baruswain Church. Sa katunayan, dito rin ho nanumpa
ang dating presidente ho na si President Joseph Estrada dito ho sa Malolos, Bulacan sa Baraswain Church. At isa ho sa pinagmamalaki din ho ng Bulacan ay itong tinatawag ho nilang Philippine Arena. Isa ho sa pinakamalaking arena sa buong Pilipinas. Ito hong Philippine Arena na matagpuan ho sa bayan ng Bocaue, Bulacan, malapit ho sa NLEX o North Luzon Expressway. Ang lalawigan ho ng Bulacan ay may kabuang registered voters na 2,007,523. Yan ho ay ayon sa COMELEC. At ito naman ho yung dami o bilang ng mga botante ho na aktual na bumoto noon hong election 2022. So ito ho 1,758,220. Ang kasalukuyan hong gobernador ng lalawigan ng Bulacan ay walang iba kundi si Daniel Fernando. Siya ho ang 34th Governor of Bulacan. Ito pong si Daniel Fernando. Ito pong si Daniel Fernando ay isang movie and TV actor at naging politician na ho mula ho nung pumasok sa mundo ho ng politika, lalong-lalo na ho sa lalawigan ng Bulacan. Ito pong si incumbent governor Daniel Fernando ay pinanganak ho noong May 12, 1962 at siya ho ay 62 years old na. Kaya pagdating ho ng halalan sa May 12, 2025, pagpunta ho niya doon sa presinto, eksakto ho, ika-63 years old na ho ng incumbent governor ng lalawigan ho ng Bulacan. Nagsimula ho si incumbent governor Daniel Fernando sa mundo ho ng politika noong siya ho ay naging kabataang barangay chairman doon ho sa Tabang, Giginto, Bulacan noong 1981 to 1984. So siya ho ang kabataan barangay chairman. At ang sumunod naman po, siya po ay naging board member ng 2nd District ng Bulacan mula noong June 30, 2001 hanggang June 30, 2007. Ang sumunod naman po ay naging vice governor po itong si incumbent governor Daniel Fernando mula noong June 30, 2010 hanggang June 30, 2019. So siya po ang vice governor ng mga panahon na yan sa lalawigan po ng Bulacan. At noon naman pong 2019, nagpa siya pong tumakbo ng gobernador itong si incumbent governor Daniel Fernando, at ang kanya pong naging vice governor po dyan ay walang iba po kundi si Wilhelmino C. Alvarado, yung nakaupo pong governor nung bago po lumaban ng gobernador itong si Daniel Fernando. So lumalabas po ay nagpalit sila ng pwesto at si Daniel Fernando po na bilang vice governor ang tumakbong governor at vice governor naman po yung nakaupong governor na si Wilhelmino C. Alvarado. Yung resulta ho nung 2019 election na kung saan unang lumaban ho ng pagkagobernador itong si incumbent governor Daniel Fernando, at siya ho ay nakakuha ng botong 706,903 votes kumpara ho sa kalaban niyang si Aguila Natividad na nakakuha lamang ng 406,366, at ang isa po ay si Aguila Teddy Natividad na nakakuha lamang ho ng 159,371 votes. Noon hong 2019, yun hong kapartido ni incumbent governor Daniel Fernando na si Wilhelmino C. Alvarado ay nakakuha ho ng botong 812,859 laban ho sa kanyang kalaban si Anjo Mendoza na nakakuha lamang ng 426,006 votes, at si Nelson de la Merced na nakakuha lamang ng 21,668 votes. Noon hong 2022 election ay nagkaroon ho ng kalaban itong si re-electionist Governor Daniel Fernando dahil lumaban ho siya sa ikalawang pagkakataon, at doon ho ay meron siya nakakalaban na 4 ho, at isa ho sa naging kalaban niya dyan ay ang dati niya hong kakampi na si Wilhelmino C. Alvarado.
At dyan ho sa labanan na yan ay nagwagi ho sa ikalawang pagkakataon bilang gobernador ho itong si Daniel Fernando na nakakuha ho ng 973,749 votes laban ho kay Wilhelmino C. Alvarado na nakakuha lamang ho ng botong 576,783. So napakalaki pa rin po ng kalamangan noong election 2022 dyan po sa lalawigan ng Bulacan. At sa darating po na election 2025 sa May 12, ito po yung magkakalaban na gobernador sa lalawigan ho ng Bulacan. Unang-una ho dyan sa listahan ay ang incumbent governor ho na si Daniel Fernando. So siya ho ay lalaban sa ikatlong termino niya. At makakalaban po niya dyan ang dati niyang nakalaban noong 2022 at naging kakampi niya noong 2019 na si Wilhelmino C. Alvarado, ang dati pong gobernador ng lalawigan ng Bulacan. At isa po dyan sa kilalang makakalaban niya ay itong si Bogs Biolago ng Mikawayan City ng Bulacan. So ang iba pong mga independent ay sina Climate de Guzman, Kuya Joy Ocampo at si Melissa Aquino. So yan ho ang magtutunggali sa darating ho na May 12, 2025. So ito ho yung pagpipilian ng mga taga Bulacan para ho sa paghalal ng gobernador. Isa ho dyan ang third termer governor ng Bulacan na si Wilhelmino C. Alvarado. Ang sunod pong pagpipilian ay ito pong si Vice Mayor ng Mikawayan po na si Bogs Biolago. So yan ho ang ikalawang pagpipilian para po sa pagboto ng gobernador sa darating na May 12, 2025 sa lalawigan ho ng Bulacan. Ang ikatlo ho sa kilalang na mga kalaban ho ng dalawang kandidato ho na nabanggit ko na si Bogs Biolago at si Wilhelmino C. Alvarado ay ito pong si incumbent governor Daniel Fernando na dati hong naging kabataan barangay chairman ng 3 taon, second termer po na board member ng lalawigan ho ng Bulacan at naging third termer ho na vice governor at naging second termer na gobernador ng lalawigan ng Bulacan. So ayan ho ang mga political career ng incumbent governor po na si Daniel Fernando. At pagdating naman ho sa mga kandidato sa vice governor ho sa lalawigan ng Bulacan, unang-una po sa listahan dyan ay ang incumbent vice governor po ng Bulacan si Alex Castro. Ang pangalawa po ay si Elmer Pagyo at ang mga independent po dyan ay si Efren Milanes, Manoy Tomogan at si Alan Villena. So yan ho ang magkakalaban sa posisyon ho ng pagiging vice governor dyan ho sa lalawigan ng Bulacan. So ang maglalaban po talaga na kilalang kilala dyan sa pagiging vice governor po sa lalawigan ng Bulacan ay itong si incumbent vice governor Alex Castro na kaalyado po ni incumbent governor Daniel Fernando. Isa po sa kilalang personalidad na lalaban din ho sa posisyon ng pagka-vice governor ho ng lalawigan ng Bulacan ay ito pong dating naging mayor candidate na si Elmer Pagyo po doon sa bayan po ng Mikawayan noong election 2022. So ito po si Elmer Pagyo. So ito ho yung maglalaban-laban sa pagka-gobernador at vice-gobernador ho sa lalawigan ng Bulacan sa darating na Mayo 12 sa susunod po na buwan. At sa aking pagkakalam ay nasa 29 days na lang po ang natitirang araw para ho sa darating na election sa May 12, 2025. So abangan ho natin kung sino ho ang susunod na magiging gobernador ho at vice-gobernador ho ng lalawigan ng Bulacan. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood.